pamalaking balita ngayong araw, nagbanggaan kanina malapit sa Escoda Shoal ang mga barko ng Pilipinas at China. At sa lakas ng salpukan, nayupi at nabutas sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa video na inilabas ng China Coast Guard, makikita ang pagdaan ng barko ng Philippine Coast Guard habang katabi ang barko ng China bandang 3:00 ng madaling araw kanina. 1 minuto matapos niyan, halos naggitgita na ang dalawang barko. Nangyari raw yan malapit sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon sa CCG, hindi raw pinansin ng barko ng Pilipinas ang paulit-ulit na babala ng China. Sadya raw binangga ng barko ng Pilipinas ang Chinese vessel. Tinawag din itong unprofessional at mapanganib ng CCG. Illegal din daw na pumasok ang barko ng Pilipinas sa inaangkin nilang bahagi ng South China Sea. Pinabulaanan naman ng National Security Council at National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng CCG. Ayon sa NTFWPS, nakaranas ng agresibong maneuvers ng PCG vessels na BRP Bagakay at BRP Enhanyo mula sa Chinese vessels habang papunta sa Patag at Lawak Islands. Ang ginawa raw ng China ang siyang nagresulta sa banggaan ng mga barko. Nagdulot daw ito ng pinsala sa 2 barko ng PCG. Sa isang forum tungkol sa West Philippine Sea, sinisi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya ang China. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video, when in fact, it was not 4410 or BRP Bagakay who ramped 21551, it was the other way around. 21551 in truth ran our vessel BRP Bagakay 2 times. Patunay raw rito ang mga larawan ng PCG sa mga pinsala ng mga barko. Makikita rito ang UP at butas sa gilid ng BRP Bagakay dahil sa banggaan. Tumagos pa ito hanggang sa loob ng barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, kauna-unahang insidente ito ng pag-atake ng China na naitala malapit sa Escoda o Sabina Shoal. Ito rin daw ang pinakamatinding pinsala na nakita nila sa barko ng Pilipinas na dulot ng pagbangga o pag-atake ng Chinese vessel. Wala naman daw nasaktan sa tauhan ng PCG. Sa kabila na nangyari, tuloy pa rin daw ang pagdadala ng PCG vessels ng supply sa kanilang mga tauhan sa Patag at Lawak Islands. Pero sa tingin ni Tariela, may kinalaman ng agresibong aksyon ng China sa pamamalagi ng BRP Teresa Magbanwa sa paligid ng Escoda Shoal. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ng China laban sa Pilipinas dahil dito. We realize that the Chinese Coast Guard seemingly disengaged in shadowing our 44-meter vessels. Therefore, we can just assume that the Chinese government thought that those 44-meter vessels are really intended to reinforce our presence in Escoda Shoal. Ayon naman sa defense and security expert na si Ray Powell, nagde-deploy ang China ng mga barko bandang timog ng Escoda Shoal ilang oras bago ang banggaan kanina. Malinaw raw na hakbang ito ng China para harangin ang anumang kilos ng PCG sa timog na bahagi ng Palawan. Muli namang hinimok ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaan na maghain ng panibagong arbitration case laban sa China. We can go to UNCLOS and sue China for damages, and the tribunal will reaffirm that that is part of the EEZ, and that will again debunk China's 10 line. What China fears most is there will be another arbitral award. Kinundena naman ng Armed Forces of the Philippines ang agresibong aksyon ng CCG na naglagay raw sa alanganin sa mga tauhan ng PCG at labag din sa international maritime laws. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.